Top 6 loan application na hindi hassle utangan hanggang ngayon. Based on my experience, okay na okay ako sa may 6 na to. Merong pwede ang revolving credit, merong pwede ang multiple loans, and pasok sa SEC cap ang interest nila. Kaya kung mangailangan man kayo ngayon or in the future, baka makonsider nyo itong mga isi-share ko sa inyo, pero laging basahin yung loan terms and agreements bago kayo mag-accept ng mga uutangin nyo. So, ayun, umpisahan na natin. So, yung mga i-share ko sa inyo ay mga inirank ko na nga pala sa may pinaka talagang gustong-gusto ko, top 1 hanggang sa may top 6. And sasabihin ko din sa inyo yung pros and cons. Ano ba yung positive and negative dito? Based sa may na-experience ko. So, ang top 1 ko na nga sa listahan, ang pinaka-type ko ngayong 2026, paiba-iba. No, 2025, hindi na gano ito. Pero, bumalik ulit dahil napakabongga ng S-loan. Dati may 4.95 na interest siya monthly, pero ngayon ibinaba nila. 4.45% na lang monthly, o di ba napakabongga? Up to 100,000 pesos yung pwedeng ma-loan dito, pwedeng bayaran ng 3 months up to 12 months. Revolving credit din, pagka nagbayad ka dito, mapupunta sa may balance mo yung ibinayad mo at pwede mo na nga ulit siyang ma-withdraw. Paano ka nasabing hindi siya hassle utangan? Dahil anytime nga, kahit na anong oras yan, kahit na gabing-gabi yan, nag-a-approve sila. Pagka withdraw mo yung credit limit mo is mapupunta agad sa Shopee Pay mo. And then, pwede mo na siya ma-withdraw or ma-transfer sa may bank or sa may e-wallet. Napakabongga din na to dahil 12,500 agad-agad yung unang credit limit ko sa kanila. So, comment down below kung ano yung experience niya dito sa may S-loan. Yes, meron pa rin namang mga tatawag sa inyo na mga agents. Reminder pagka malapit na yung due date, and pagka due date mo na, wala ka ditong matatanggap na text message. So, email sila from C-Money. At dati, may admin fee sila na 1% and ngayon is wala na. So, buo ko na siyang natatanggap. Kaya napakabongga, ang ganda nitong S-loan ngayon. So, para mas ma-offeran kayo agad, pagka nagkaroon kayo ng S-Pay later, kailangan gamitin nyo yon, and then maaga kayong magbayad, huwag kayong magpapasira sa due date nyo. And yung isang negative feedback ko lang dito is pagka mag-withdraw ka dito, meron siyang minimum na kailangan, yun yung i-withdraw mo. For example, yung minimum na pwede kong ma-withdraw is 2,500. Paano kung 1,000 lang yung kailangan ko? Paano kung 500 lang? So, hindi ko siya ma-withdraw ng ganun lang. So, other than that, wala pa. Wala pa ulit ako negative na masasabi dito. So, more on positive talaga siya. So, ang pang top 2 na nga natin ay ang Maya Easy Credit. Pang top 2 na lang siya dahil tumataas yung service fee niya. Dati 5.99, naging 6.99, and ngayon, kasi-check ko lang, 8.49% na yung service fee niya. So, yan yung madadagdag, guys, pagka nag-loan ka dito. Hindi siya yung kagaya ng ibang loan app na yung service fee, ito yung kakaltasin. So, hindi. Ito yung madadagdag. Plus, yung documentary stamp tax na sobrang liit lang naman. So, dito sa may Maya Easy Credit, hindi siya pwedeng installment dahil 30 days term lang siya. Up to 30,000 pesos yung pwede mong ma-loan. Bakit pangalawa ko siya? Kasi ang convenient din na tong gamitin. Kahit na magkano, pwede mong ma-withdraw dito. Unlike sa S-loan. So, dito sa may Maya Easy Credit, for example, 100 lang kailangan mo, 200, 300, 400, pwede siya kahit na magkano. So, wala siyang minimum amount talaga na dapat yun yung withdrawin mo. So, eto, revolving credit nga, pagka nagbayad ka din, mapupunta yung binayad mo sa may pinaka-available credit mo and pwede mo siya ulit ma-withdraw. And dito, kay naman is pwede ka ding mag-advance payment sa kanila. Sa loob ng 30 days na yon, pwede mong unti-untiin yung pagbabayad. So, dito, kailangan lagi ka lang active user nitong Maya Easy Credit, mag-pay bills ka, mag-buy load ka, mag-savings ka. At pagka nga na-maintain mo yung pagiging good payer mo dyan, good borrower mo, is possible na ma-offeran ka kagad sa may Maya Personal Loan, which is mas malaki, guys. 15,000 pesos yung minimum na ipapaloan nila sa'yo. Yun yung unang ipapaloan, 15,000 agad. Kaya, eto yung pinaka-stepping stone mo para mas ma-offeran ka kagad sa Maya Personal Loan. So, dito ka muna sa Maya Easy Credit at makikita to sa loob ng Maya application. At ang pangatlo nga natin sa listahan ay ang Tala Loan Application. Up to 25,000 pesos yung pinapaloan nila. Hindi siya revolving credit. May one-time processing fee na 3.99% up to 11.99%. Pwede ka mamili ng pagbabayad up to 61 days. Yun nga lang, wag mo nang isagad sa 61 days pagka uutang ka dito dahil sobrang laki ng mapapatong na dyan.
For example, nag-loan ako ng 25,000 pesos, ang pinakababayaran ko na is 29,000 mahigit. Hindi pa yan sagad na 61 days ha. Yun nga lang, meron ding mixed review to na yung iba dito is laging rejected. Pero iba-iba nga naman kasi talaga tayo ng account, ng profile. Depende din sa may ipinapasa natin na requirements kaya nare-reject yung iba. Yun nga lang, pagka nag-loan ka dito, hindi siya malakihan agad sa may first time mo. Possible na ma-offeran ka ng 1,000 muna. So wala naman ako dito ang gano'ng masabi na negative dahil puro okay naman sila. Yun nga lang, pagka matagal yung pinili mo na pagbabayad, malaki talaga yung aabutin mo dyan na interest. At ang pang-apat nga natin ay ang Casialo or Casialo na nagpapalo ng up to 13,000 pesos currently. Ang bilis nga din ng approval dito at minuto lang pasok agad sa may GCash mo and buo mo siyang matatanggap. Pwede ka ditong papiliin ng dalawang options pagka magbabayad ka. Pwedeng 15 or 29 days. Pwedeng 28 days or 45 days. Yun nga lang, medyo negative feedback ko dito is medyo malaki-laki yung interest niya. Umaabot minsan ng halos 15% monthly. Kaya naging pang-apat ko na lang siya, pang top 4. So kayo, comment down below kung ano yung experience nyo sa mga binabanggit ko. Kung okay ba kayo or hindi. And dito sa may Casialo, in fairness, ang konti lang dito na reminders. And wala ako ditong na-encounter na grabing mga agents. So on time pala ako dito nagbabayad, guys. And iniiwasan ko nga pala dito mag-advance ng payment para hindi nga ako ma-reject sa may susunod ko na apply. Kasi yung iba nga nakikita ko din, mixed reviews din, pagka nag-advance sila ng pagbabayad is nare-reject sila sa may susunod nila na apply. At ang next nga ay ang Lazada Fast Cash. So, yung mga binabanggit ko dito is hindi na kailangan ng payslip. Na pagka good payer ka sa Lazada Pay Later, possible na ma-offeran ka kagad ng mas mabilis dito sa may Lazada Fast Cash dahil dito cash loan mo nga talaga siyang marereceive. Yung mga binabanggit ko, hindi na kailangan ng payslip. So, ayan, one valid ID, pwede ang PhilHealth National ID. So, nagpapaloan to ng up to 80,000 pesos. Yun naman yung okay sa kanila, ang laki ng maximum na credit limit. At kinagandahan din, installment siya 1 to 12 months to pay. At ito nga currently yung monthly interest ko sa kanila. And dito nga is mabilis din magtaas yung credit limit. Yun nga lang, huwag ka din dito magsusuper advance ng pagbabayad. So bakit parang halos ganun yung napapansin natin, ano? Pagka nag-a-advance ka ng pagbabayad talaga, bakit possible rejected ka sa may susunod? Yun nga lang, pagka na-overdue ka dito, sobrang dami mo ding marereceive na text and calls. Pero okay naman kausap yung mga agent dito. Yan, tatanungin ka kung kailan ka magbabayad, bakit ka na-overdue. Yun nga lang ako, na-overdue lang ako dito ng 2 days tapos ngayon naka-frozen na and 1 month ang iintayin ko bago nga ako makapag-try ulit sa kanila. At ang last sa may listahan ko ay ang One Hand. Dahil dito mix talaga yung reviews pero marami nga din ako dito nakikita na kahit na good payer sila is nare-reject. Pero ako dito first time is approve nga agad. Pwede kang palonin ng 2,000 up to 50,000. Pwedeng bayaran ng 1 month up to 9 months. And umaabot nga din sa 12% yung interest nila. Under siya ng WeFund lending and transparent din sila. No hidden charges. Pero pagka nga na-overdue ka dito, maraming tatawag sa'yo. Maraming reminders bago mag-due date. Yes, good for emergency na ding matatawag dahil mabilis din magtaas yung credit limit. Yun nga lang. May mga negative feedback din ako dito. Marami-rami din ako nababasa na kahit na may stable income, is nare-reject din daw sila. So, ayun, depende pa din talaga sa may mga requirements sa may ID na ipinapasa natin and siguro nakaka-apekto din yung oras ng pag-a-apply natin sa kanila. Mas okay kung maglo-loan ka sa kanila ng umaga, tanghali. So, iwasan yung gabi at weekends. Dahil baka mag-auto-reject. So, yun nga yung mga nababasa ko sa may ratings and reviews nila. And matatawag ding negative feedback, yung sobrang tagal ng aantayin mo bago ka makapag-apply ulit sa kanila. So, mag-aantay ka pa ng 30 days bago mag-try ulit sa kanila. So, yun lang guys. That's it for today's video. Lagi niyong basahin yung loan terms and agreements bago kayo mag-accept ng mga loan na uutangan nyo para wala ngang maging problema. So, ito nga pala guys, bago tayo mag-end, yung aking ginagamit na wireless microphone, ang Shisuo. So, ito nga yung ginagamit ko. Ito yung pinaka-charging port din niya. Kung kayo ay aspiring vlogger, content creator, and affiliate, napaka-nice na to. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!